ang nagtawo ang church, kauluya nga Trinitarian eh. Sa ako pa sa nakabalo, basa ay tuod no. Ang pasingon, pastor, kaway kagabasa Biblia? Kauluya. good good evening, Sir Marifio Sumalo. Thank you, sir, for coming. So, paano? Paano man? Madamo sa mga Trinitarian nga pastor, wala gabasa Biblia. Kaya kung nabasa sa Biblia, kaya hindi sila sa water baptism, hindi last alin sa Jewish, ang Samaritano nagpabautiso. Di ba? Si Cornelius gani nga perti nakabuot, maayo ng tao, pala fasting, pala prayer, pero kinanglan niya pa magpabautiso. So naka-receive sila Holy Ghost, si Peter naging carry sila, o di may tubig na sila bautisuhan. O ang isa ka babae nga sa chariot, ang isa ka ang chariot dabla, di ba? Nga Yunoko, ipadalasan sang ni sa Acts chapter 8, si Filipe ipadala sang Ginoo kay gabasa sa 10 ka Bisaya, hindi kay hindi ko sinon si ano niyo, ang ihalad, i-sacrifice nga lamb. Gipadalagan isang Diyos, no? Gipadala si Philip. Pag ginbasa yati si Philip, siya, anong ginabasa mo? Ng topic ta liga, di ba? Nya parte sa hindi sinuni siya, gintudloan siya ni Philip. Sa samtang ginatudloan siya ni Philip, kay palabasa sa may pang Inoko kay palabasa, subong mga pastor nga Trinitarian, way gabasa Biblia. Gabasa ka mo Book of Acts? Ang nabalaan nyo lang giliyat, ano lang ya? Huh? Puro for knowledge lang inyo, ang adapt lang. We will stick to the Word of God. Total, gambal ka mo nga explicit. O, ti-prove nyo explicit. Pero sa totoo lang, gastan ka mo, you are standing exegesis. Gabay mo school ka mo, tikalon sa inyo. Ang balon nyo pa kami, kulto, kag mga, o, di ba? We're not cult because nga, nag-believe lang kami kay Jesus, nagpabaptize kami sa water baptism in the name of Jesus Christ. Nasunod kami sa Acts 2:38. Bao na, man kamuin nyo. Halong-halong sa pagambal. Relax kami gani. Alipas ang una ka di batihay. I was 20 years old. Bauga. Inurusgan pagkadaan sa di batihay. Kaluluoy sa mga Trinitarian. Naglilipos na ganito. Subong magdokiso ka, may ara isa ka influencer, do ka isugit. Matyagan, ay, moya, vlog lang na ya, padamo ka kwarta. Total, amuna. O sige, gamiton tang vlog. Gamiton tang social media. We will speak it. Hindi ko yan magtubang na debate. O, purma kami, ang magtuo lang eh. Wala tada makuha sa debate. Okay, stand to your own stand. Ang magpati lang. Ako gapati, ko basta mamati ang tao kagabasa sa Biblia, they will understand. Matubo ginay pagtuo because faith is cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay, Pastor Ansel, go be. Praise the Lord. Magandang gabi sa lahat po. We will take up dito pong subject na binasa po natin kanina. Nabasa po natin in Acts chapter 19 that the disciples of John the Baptist was baptized in the name of Jesus Christ. Before po nangyari ito pong event na ito, makikita po natin dito nung buhay pa po si John the Baptist at the time ni Jesus that they are baptized through baptism of repentance. I mean is yung baptism po sa kanila is valid naman po yun. Nung panahon na buhay pa si Jesus. Yes, right. Nung panahon po na buhay pa yung Messiah. Kaya nga nung time nun, kailangan yung Messiah mapatay. Kailangan niya mamatay. That the Bible says that the lamb was slain before the foundation of the earth. Kailangan merong lamb na magpatulo po ng dugo. Kasi the Bible says that without shedding of blood, there is no remission of sins. Right. So, buhay pa po si Jesus noon. At saka, nung time po na yon, that's John the Baptist ministry. So, okay naman yung wala po tayong ano doon. Pero, nung dumating na po sa tinatawag na church age, nagsimula po yon dito po sa Book of Acts. Yes, right. Yung ano po, yung sa Matthew, Mark, Luke,
At saka sa lagay natin sa John that yung iba po nagsasalita po na gospel for gospel. But how come? How Mm. can you define the gospel? How can you Right. expound so that they can apply the gospel sa buhay po ng mga tao ngayong panahon? So, mahirap po pag nagsasabi lang po tayo pero wala po tayong proof. Right. Wala po tayong detalye kung paano po natin mabibigay yung talagang truth po sa mga tao so that they will understand the tinatawag po salvation na binigay ng Panginoon sa atin. Although the Bible says, yes, we are saved through faith. Pero meron po yung action. Right. That's the reason Amen. why yung nangyari po doon sa Book of Acts chapter 19, action po nila yun. Mm. They have already baptized through water, repentance. Yeah. But the Bible says, balik po tayo ulit, na ang nagbabaptize po is, they will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Yeah. So, kung balikan po natin, tinanong din dyan sila po ng Panginoon, did you receive the Holy Ghost as you believe? So, another subject po yan. Pero, the importance po is, kailangan po matukoy kung ano po yung dapat na baptism. Yeah. Amen. Kasi, the Bible says na merong pangalan Mm-mm. sa ilalim ng langit Mm-mm. na makapagbibigay ng kaligtasan sa lahat. Yeah, right. Amen. That the Bible says, there is no other name under heaven giving among men whereby we must, Must be saved. So, wala namang ibang pangalan na binigay sa ilalim ng langit. Yeah, That the tama. Bible says in book of Matthew that he will call his name Jesus. That's for right. He Amen. shall save his people from their sins. Amen. So the name of Jesus is very powerful. Amen. Praise The the Lord. baptism of John is good. Yes, right. But yung pagiging church po, kasi mahirap dito kasi kung naniniwala talaga kayo na part po kayo ng church Mm-mm. at nasa church age po kayo ngayon, Mm. alam nyo po kung nasaan yung history. Right. At Amen. makikita po natin yon at mababasa po natin yon dito sa Book of Acts. Yes, right. So nandito po talaga yung proof, dito po talaga yung kung saan pa history is the map of the truth. Yes, right. Amen. So yung yung mapa po talaga ng katotohanan is nasa history. Mababasa po natin. So walang alinlangan na sinabihan po sila ni Apostle Paul na kailangan yung mabaptize. Kahit na nabaptize po sila, it is because that the name of Jesus Christ is a powerful name. At para ma-fulfill po yung Acts 2:38, Yes, right. babalik po tayo sa basic ulit. Mm-mm. Yung Acts 2:38 po, na pinreach po ni Peter, para ma-fulfill po yon, wala pong sino man ang hindi pwedeng mag-submit or hindi pwedeng sumunod sa gospel or the Acts 2:38 ngayong Yes. panahon. Kahit Amen. ano ka pa, kahit Jewish ka pa, kahit ano pang klaseng tao, pag hindi na fulfill yung Acts 2:38 sa buhay mo, Amen. katulad ng nangyari doon sa mga disciples ni John the Baptist, kahit na-baptize pa doon sila, Yeah. pero kailangan pa rin nila mabaptize ulit sa pangalan ni Jesus Yes. Christ Amen. para maging kompleto po yung salvation sa buhay Hallelujah. nila. That's right. So, napakaganda po ng nangyari po sa disciples. Hindi lang po doon natapos yung kanilang journey po sa kanilang Yeah. pag-aan sa Panginoon, but na-fulfill po talaga at nasunod po talaga ang will ng Panginoon sa Amen. buhay po ng Amen. mga tao doon sa disciples Yeah, ni amen. Amen. John the Baptist. So, Praise the Lord. importante po talaga. Pag sinabi nyo pong baptism in the name of Jesus Christ, huwag na po kayong Mag-alinlang. alinlangan pa. Wag na Huwag nyo na pong i-refute. Huwag Oo. nyo na pong- nakakatakot po yan. Kasi sabi ng Panginoon, huwag mong bawasan Mm-mm. at huwag mong dagdagan. Pag tinanggal nyo po yung baptism in the name of Jesus Christ, nakasala na po kayo nun. Mm. Amen. Kasi sinabi na po eh. Hallelujah. Mga practical po tayo. Kasi ang hirap po kasi minsan ng mga kasi nandun na nga pero tinatanggal nyo pa. Mm. Amen. Nangyari na nga pero dinideny nyo pa po. Tama. Kahit saan po kayo pumunta na part po ng church history,
lahat po dyan is tumutukoy po sa baptism in the name. Praise Wala the po Lord. silang iba na pinreach po dyan, kundi baptism sa pangalan ni Jesus Amen. Christ. Glory. Katulad sa nangyari sa buhay ng mga disciples ni John the Baptist. Sana po buksan na Panginoon ang inyong mga understanding. Yes, God bless you. hallelujah. Praise the Praise the Lord. Lord. Brother MJ, ano yung kwan mo? Ha? Anong yung pinaka-good insight? Actually, nandiyan naman yun. No? Oh. Basahin nga natin yung kwan. Yung Brother MJ. Acts nito. Acts chapter 19. Oo, basahin nga natin. Kasi ito yung last nating subject ngayon. Kasi next nating subject is tingnan natin kung sino yung mali, no? Itong mga trinitarian yung matatapang ngayon eh. So, Sige. basahin po natin. Okay. Sa Acts chapter 19, beginning to verse number 1 to 6. Mm. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Mm. Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believe? And they said unto him, We have not so much as heard whither there be any Holy Ghost. Yeah. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And Oo. they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. The Lord. And Praise the when Lord. Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they speak with tongues and prophesied. Yeah. Amen. Praise the Lord. They speak in tongues and prophesy. All right. Maliwanag do. Itong case natin to. Oh, di ba? Napakaliwanag oh. Yung aking napakaliwanag. And it came to pass, ito sa verse to. He said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believe? Okay? Kasi this is mga disciples si John the Baptist. Di ba? So, tinanong agad sila ni Paul. And Paul met them. Ilan sila? 12, di ba? Oh, 12. So, sabi ni Paul, Have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, sabi nasa ni Brother Jing, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Kaya maraming hindi naniwala talaga sa receiving Holy Ghost. Lo! Amen. Di ba? And he said unto them, unto what they were baptized. Tinanong sila agad eh. Oh. Kanino kayo saan kayo nagbautiso? O sino nagbautiso sa inyo? And they said, sino ba? Mga disciples, unto John's baptism, mga disciples si John the Baptist. Oh, verse 4, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Amen. Amen. Naalala nyo ba nung before si John the Baptist na itanggapin niya ng kamatayan? Ilang beses siya pinadala ang kanyang disciple para tanungin si Jesus. Di ba? 2 beses. Talagang sinisigurado niya kung siya ba. Alam niya kasi si Jesus at si John the Baptist, yun ang natin. Si John the Baptist at Jesus, second cousin, maniniwala ka nga si second cousin mo, Messiah? Ang second cousin mo is the promise in the Old Testament, Testament na siya yung father na magkatawang tao. Maniniwala ka? Second cousin mo. That's why John the Baptist surely pinadala niya talaga si John the Baptist. Ang disciple ni John the Baptist para tanungin si Jesus. Ano sabi ni Jesus? 'Di ba? Ang kanyang mga ginawa, yun na yun. Nagdalawang isip ba si John the Baptist? Wala na. So, meaning, sabi ni John the Baptist, he must increase and I must decrease. Tinanggap na ni John the Baptist ang kamatayan. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Gandang gabi, Brother Banoy.
Good evening. Okay, praise the Lord. Salamat sa pagpunta. Di ba? So, napakahalaga kasi. Oo. Kaya, ito ngayon, okay, tawag dito, saglit lang nawala ka eh. Gusto ko kasing makita eh. Okay. So, sa verse ano yon? Di ba? Sabi ni sa verse 4 dito, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance. Binautisuhan na sila actually. Pero bakit binautisuhan pa rin sila? Kaya mga Trinitarian, dapat kayo i-rebaptize. Kasi nga bakit? Hindi kayo nabautisuhan sa pangalan ni Jesus Christ na yung binautiso ni Paul. Ganito dapat gawin sa inyo. Oh, sinabi ng mga Trinitarian, si Paul daw dapat susundin, pakinggan kasi dahil siya po yung apostles of the Gentiles. Si Peter ay the apostles of the sa Hudiyo, sa Jewish. O na, ano man. Nga ang bautiso ni Paul, ang ginwali ni Paul ni Peter, lainaw. Pinag-aaway pa. Ginpaaway niyo pa si Peter kasi Paul. Pariyo malang ila preaching. Anong sining sa Galatians chapter 1 verse 8 aw? Di ba? Kasakit na, hindi ko lang napagambal kay base kang mga kigpay kasi mo sa akon. Kalain. Instead, hindi kay kamo maluwas. Sining isang Galatians 1:8. Yes. Tapos ba't iya mo pa na-ikot nyo kagya boy samon? Kauluya kamo. I-prove nyo. No? When they heard this, sang ila nabatian, they were baptized in the name of sa ngalan sa Amay, sa Anak, Espiritu Santo. Kay siling nyo, apostles of the Gentiles siya. In the name of the Lord Jesus. Wow, na ano makamuman. Kabasa ka mo Biblia. Tapos ang nyo kaming mga kulto. Sakit na lang, tawgon kulto. Bala nyo kaming wrong? Paano kami nag-wrong? Kaya nagsunod lang kami, nagpabautiso lang kami sa ngalan ni Jesus Christ. Tapos ala kami gila. Ay kahuluya. Sa verse 6, and when Paul lay hands upon them, the Holy Ghost came on them and speak with tongues and prophesied. Okay, another subject na yan. Dito tayo sa water baptism. They are baptized in the name of the Lord Jesus or in the name of Jesus Christ. Praise the Lord po. Well, that subject is very important. At hindi po ito, gawa-gawa lang niya. Mong gawa-gawa lang. O na Nagimo kami digli sang istorya lang namo na. Nagimo lang kami digli sang among doktrina. No, wala kami nagimo sa among doktrina. Oh, siling Jesus, beware of the doctrines of men. This is not our doctrine. This is apostles' doctrine. Ang doktrina dapat sundon tagapon ang iya sa apostles because why? Sinong follower raw ni Jesus? It ka mo? Saan ula ka mo nagpastor? Saan ula ka mo nagpatindog sa inyong religion? Oo, man ka mo inyong man eh. Tapos mambal ka mga kulto kami. Sakit ka mo magambal? Sige. Sakit tayo ta subong. Hindi lang tamang sambuganay. Sumbaganay, no? Oh, let us prove all things. Because for God is not the author of confusion. I do believe our belief is not confusing. Yes. Ang pamangkot, ang tanong, how about sa inyo? How about yours? If you will not longer to be baptized in the name of Jesus Christ, if you reject this, basahan yung 2 Thessalonians. Chapter 1. Basahan niyo bala, verse 7 to 9. Basahan bala, pastor. Basi kung malangoy-langoy ka mo sa lake of fire, wala niyo gituhan si Jesus, Diyos. Ara. Ara na. Sige, pastor. Second Thessalonians chapter 1, verse 7 and 9. Tagaan to sila scripture eh. Sayin po natin. And to you who are troubled, rest with us. Trouble with us. Karon kay ginabira nyo kami. Na-trouble nyo kami. Ang amay, pos lang kami,
Sa una pa to mga tumulo sa tong ginapakaon sa leon, ginapamatay. Actually, kabalo ka mo kung si Martin Luther, ano siya? Gina-lift up niya. Way ka makabalo, Martin Luther is a killer. Hara sa history. Natawan yung Encyclopedia Britannica. Kasi way ka mo gabasa, puro lang ka mo for knowledge lang. Way ka mo gadipin sa history, kag sa Bible. Dapat i-compare nyo. Kaya original nga mga tumulo, nagpabaptize po sa pangalan ni Jesus Christ. Gatindog sa Deuteronomy 6 chapter 6 verse 4. They believe there's only one God. Amen. Kag nagatindog sa Acts 8, tawag sila glossolalist believers. Okay, sige. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Ano liwat tabi? In flaming Doon ka namin. fire, taking vengeance on them that know not God. Sa verse 8, in flaming fire taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi ka magpati si Jesus Diyos. Bilang Diyos sa Biblia. Isa lang, di ba? Sige. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Agree. Amen. Agree. Highlights na nila ang scripture. Ay, yun. Highlights. Kamu ba sabi? Ano sa inyo na? Kamu ba sabi? Galantaw da. Kasakit ni bala. Kasakit ni. Sinisa si 2 Thessalonians chapter 1:7 verses 2 na. And to you who are troubled, rest with us. Kamu halong kamu sari kamu hambal kami nga kulto. Sari kamu hambal sa amon nga mga sala. Pila kadlaw when the Lord Jesus be revealed sa rapture day, ako gapati kung may rapture. Kamu gapati man nga may rapture. Okay? When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. Latahon ta in the right time. Hindi niya akong pulong. Si Paul ni, gaptuo ka mo nga si Paul is the apostle of Gentiles. Natindugan nyo kasi para sa Trinitarian, si Paul amo ang dapat sundon, hindi si Peter. Ari karon. Sa verse 8, in flaming fire, taking vengeance, matimalos. Sino matimalos? Kami hindi. Ano sila ni Jesus? My vengeance is mine. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Gatuo ka mo, di ba? Gatuo ka mo gali si Jesus Diyos. Tinga hindi ka mo magpabaptize siya ngalan. Simple lang na. Ano gidaw nga kung magpabaptize ka sa pangalan ni Jesus Christ? Anong kinawala mo? Anong mawala sa iyo? Well, and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Anong gospel how? Diba? The dead, the buried, and the resurrection of Jesus Christ according sa 1 Corinthians chapter 15 chapter 15 1 to 4. Di din makita ang eksakto nga gospel how? Basahin niyo yung Romans chapter 6 1 to 6. Masiway ka mong gabasa. Ang kamatayon, paglubong, pagkabanhao ni Jesus, amo na sa. Okay? Yan lang. Tagali makita ang itsura ta ni. All right. Liwata. Romans chapter 6 1 to Romans chapter 6 1. Okay, 1 to 6. Klaro ginaya nga ang kamatayon, the dead, the buried, and the resurrection of Jesus Christ. Ang application amo ang water baptism. Basahan nyo ba lang Romans chapter 6? Kag i-comparar nyo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ano ginang tsakto nga gospel aw? Gawali ka mo gospel, way ka mo kabalo. Anong gospel? Good news na. Pero anong good news? Ang kamatayon, ang kamatayan, paglibing at pagkabuhay muli ni Jesus Christ. Amen. Yun ang gospel. Sometimes, most of the times, kinakot yung gospel, pero hindi kamo kabalo kung paano nyo iladlad ang gospel. Hallelujah! Gabasa ka mo Biblia? Sigihan nyo pa. Kung gabasa ka mo, from Genesis to Revelation, gabasa man ko. Kinapaan ka pa nagpuasa, pawagani, for how many days and nights just to read the Bible?
Pero wala na mo na ginatikal ya, pero halong kamo sa pagaboy sa amon, hindi kami magipos. We will not keep our mouth. We will preach, we will panahon niya, subong niya, we will not keep quiet. We will keep on preaching on what the real salvation. Kay mambal ko ang mga Trinitarian, hindi maluwas. Total, ginamunyo kami na eh. Hindi maluwas ang Trinitarian. Amen. Gibasa lang kayo na bagulang ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 9. Pasensya sa mga our friends here in Facebook. I'm sorry kung unfollow nyo ko. Wala ko ba mo? But this is, the Bible says, kung hindi kayo magpabaptize, sa kanugon, kaluoy ka sa imo. Amen. Kaluoy, kanugon sa how many years? Sang imo papangalagad. Basa ka mo sang 7 Church of Ages sa Revelation chapter 2 and chapter 3. Did you read the Revelation chapter 2? Huh? Chapter 3? The 7 Church of Ages? Basahan nyo bala? Grabe, matutuman. Grabe ang ilang gugma. There's a problem in their doctrine. Kaya nga, kabalo ka mo, the Bible will speak to us, only the doctrine can save us. Kita mo si Paul nag-remind kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4. Diba? Timothy, I warned you. Sining ni Paul sa iya, nga, tuon ka, mangbasa. Kaya ang imo, mag-stick ka sa doctrine. Anong doktrina nga ginatindugan ni Timothy? Ang tudlo ni sa mga apostolis. Si kay Paul lang, hindi. Sa mga apostolis. Anong Acts chapter 2 verse 4 ito? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Hindi subong niya. Yes. Amen. Amen. Karon masining ka mo, amon-amon lang doktrina na. Hindi niya amon doktrina. Halin niya sa apostolis. Amen. Kung ang mga apostles, ang mga sinners, ang nag-receive, nagbaton kay Jesus Christ, anong gini mo? Naging pag-rebaptize o pang-baptize sila sa tubig sa ngalan ni Jesus Christ. Pero hindi lang basta, dapat makareceive sila Holy Ghost. Kaya kaluwasan is not about religion or salvation on base how to be born in water and of the Spirit. You cannot enter to the kingdom of God. Ginagamit yung born again, pero wala nyo gisunod ang eksakto ged nga paano ka muna bautisuhan sa tubig sa ngalan ni Jesus Christ kag makareceive Holy Ghost. Amo nang tumpak sa John chapter 3 verse 3 and 5 kag Acts 2:38 isala na po. Basahan nyo, may layo daw. Oh, di ba Pastor Rizal, may ambal ka? Yes. Sige bala Pastor. May ambal ka? Oh, Badem Jing. Konting ano lang po about po sa baptism po kasi yun po talaga yung yung pinaka-importante po talaga sa tao. Kahit gaano mo po katalino, kahit sa ulado mo po mula Genesis to Revelation, pag hindi po talaga nasunod yung Acts to sa buhay mo, walang kwenta po yung Hallelujah. knowledge mo po. Amen. Kasi Yeah. tandaan po natin, praise the Lord, yung ate pong yung sa kaalam naton kamanguan lang na. Diyos, Sakto. Siling ni Solomon. kamanguan lang na. So, ang kamanguan sa Diyos, kaalam naton. So, hindi po natin, wala po tayong maipagmamalaki po. Kahit ano po kaganda mo po magsalita dyan. Kahit gaano po yung pananalita mo, yung parang, ang sarap pakinggan. Mm. Pero pag hindi po yon naka-align po sa katotohanan na ang dapat po talaga ay tao, babaptize po siya sa pangalan po ni Jesus Christ para maligtas po siya. Amen. Amen. Wala na pong ibang way. If you believe that Jesus is the way, The truth. the truth and the life, that Jesus is the way, Amen. kailangan mo pong mabaptize in the name of Jesus. Amen. Kasi Amen. siya po yung daan. Hallelujah. Praise Kaya the nga Lord. po, sa pangalan Oh, din po ni Jesus Christ. Praise the Lord. Kasi siya nga po yung daan. Amen. Amen. Papunta po sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Napakadami pong mga scripture na mababasa po natin about po sa baptism in the name of Jesus Christ. Na Yeah. kaya po talagang maligtas. Praise the Lord. Praise God. Ang tao sa pamamagitan po nito. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakarami po na mga verses. Nandiyan po sa 1 Peter. Praise God. Praise the Lord. Nandiyan po sa Book of Acts. Nandiyan po sa Mark. Napakarami pong mga verses po na
that we can prove Mm. the the saving name, praise the Lord, is in the name of Jesus Christ through baptism. Amen. Hindi po bababa yung Panginoon at sasabihan ka na, hoy, ligtas ka na. Wala pong ganun. Nasa Hallelujah. imahinasyon nyo lang po yun. Amen. Yung katulad po ni Cornelius na Yes, Corn- anghel pa talagang tumawag. Oh. Wala, hindi po yun. Woo! Kailangan yung pong sumunod. Anghel na yun eh. Ano ka? Oh, di ba nagsabi din doon kay Mary, kay Joseph kasi ayaw niyang magpakasal kay Mary. Ano sabi ni Angel Gabriel sa kanya? Ano Joseph? Ang iyang nadala ni Mary, Holy Ghost na. Espiritu sang Diyos. Kaya tawag sa ngalan Jesus. Para for He shall save His people from their sins. Amen. Go ahead, Pastor. Praise the Lord. So, kaya nga, yun po ngayon nangyari. Kasi, kung titingnan po natin, wala pong tao ngayon na kaya pong kumpara sa kay Cornelius po. Wala po talagang taong makakakumpara po kay Cornelius. Mm. Amen. Pero kahit ganun po, kabait na klaseng tao si Cornelius. Pero, pinadalhan pa rin po siya ng tao at sinabihan siya na kailangan niya pong mabaptize. Yeah. Ikaw, sino ka? Are you better than Cornelius? No. Kaya po Wala ka nga sa kalengkingan kay Cornelius kung kabaitan eh. Sino kaya ang tawag dito sa Tagalog, tupong ba? Pantay sa kabaitan, sa kabutihan. Oo, grabe kahit sa spiritual, grabing dedication ni kahit tayo sa spiritual hindi natin mapapantayan si Cornelius. Yes. Pero ang kulang kay Cornelius, bautiso sa tubig. Praise the Lord. At makareceive Holy Ghost. Praise God. Hallelujah. Sige, go ahead. Mayroon pa ba? May ano pa kayo? Okay. Okay na. Thank you, Sir Jess. Yeah, one God talaga naman eh. Problema lang kasi sa mga Trinitarian, naniwala na one God, pero may tatlong persona. Napaka-imposible po na maging one God ang iyong paniniwala kung tatlong persona, if they are three persons in one God. Kahit pagsabihin mo, kahit ipakita mo sa mga kinder school, nag-aaral, okay, sa elementary, kahit mga bata yan, ipakita mo, pasusumahin mo sa kanila, hindi na magkakaroon ng confusion kasi tatlong persona, paano naging isang Diyos? How they become one God in three persons? Hello? Pero ito yung last nating subject kasi may talagang mataaki sa atin eh. Tumahimik kayo. Buti pag sumunod na lang, mag-aral kayo. Pag-aralan nyo kung talagang honest ang inyong heart pagdating sa kaligtasan, di pag-aralan nyo, nag-aaral din kami. Nag-aaral kami. Kasi importante po ang kaligtasan. It's very important to know the truth. Because Jesus, we understand that Jesus is the truth. The body. He is only the truth. The way. He is the life. Amen. Wala na pong iba. Nasa kay Jesus Christ lang po ang lahat. Sabi nga ni Paul, diba? Do it all in the name of the Lord. Not in men. So, kung talagang may puso kayo sa inyong kaligtasan at yung mga pastor na tuturo talaga ng tunay na kaligtasan, iladlad yung kaligtasan. Yes. Hanggang Matthew 28:19 lang kayo. Total, we're talking about baptism. Bigyan nyo kami ng isang scripture na mga apostoles nagbaptize po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu or they baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Isang scripture po. Prove nyo. Iladlad nyo. Kahit exegesis na lang ang inyong panindigan. Isang scripture. Pag mayroon kayong isang scripture na i-prove na nagbaptize ang mga apostles, okay, kahit doon, baptized in the name of the Father, Son, of the Holy Ghost, okay, go. Wala kayong makita. Tapos sasabihin nyo, babalik kayo doon sa gospel, sa four gospel, na nagbaptize si Jesus. We're talking about the past. Ano man kamon? Wala pang church na Din ang church na Tawaw. Di ba? Sa Book of Acts. Wala pa sa Matthew, Mark, Luke, and John. Jesus still there.
He had a great ministry for 3.5 years. From Matthew to John. Kaya ang Matthew, Mark ag Luke, medyo ano pa yan eh. Ate-ate kasing mga ano dyan, istorya. Kaya minsan, iba din ang Matthew, Mark ag Luke. Pero ang buong history sa Book of John, chapter talaga, yun talaga ang nagpapatibay, okay, na tumutukoy na si Jesus ay tao din, pero Diyos din siya. Amen. Si Jesus ay anak, pero ama siya. Si Jesus ay nagugutom, pero nagpapakain siya. Yung Book of John ay napakaganda po talaga yan. See? Wow. Amen. Praise the Lord po sa lahat. Maraming salamat po sa dumalo, no? Actually, we will not keep our mouth. We will not going to be silenced. Kayong mga Trinitarian, sabihan nyo kami. Social media po yon. Hindi po kami papayag. I want you to allow. We will not allow you to speak against us. Dahil there's a scriptures to prove. Hindi po kami nagkumukuha lamang ng scripture para lamang kami ay panindigan namin aming paniniwala. No, we do not select a scripture. We are depending on what the Bible says. Napakalaga po na magbasa po tayo. Kasi sa totoo lang, for knowledge na lang po talaga ang nasa inyo eh. So if we believe there's only one God, just prove na tatlo talaga ang persona, pero wala po. Isang scripture na lang din. Pakita nyo sa akin isang scripture na tatlong persona, then susunod kami sa inyo. Because I will prove you there's only one person, and that person is the Son. Hello? Amen. Amen. The Father is not a person. The Father is a spirit. Yes. Of course, and the Holy Ghost or the Holy Spirit. Only one person is the Son. But the Son is not God. But who dwelleth on him is the Father. Because the Son will die and he will crucify on the cross of Calvary. But the Father, Colossians chapter 1 verse 15, he is the invisible God. Hello? Amen. Amen. God using a body as a vessel lang po yon. Just para magkaroon ng dugo po. Yes. For without blood, there is no remission of sins. That's why Christ as the Son to offer His body, hello, Amen. for our all sins. Kaya ngayon, pirong dala ng anak, yung pangalan ay Jesus, yung Ama. John chapter 5 po yun. Verse 43. I come in my Father's name. I come. Anong dala ng anak? Anong pangalan? Jesus. I come in my Father's name, whom you will not receive. Kaya yun ang mga Hudyo ayaw tumanggap kay Jesus kasi naguguluhan sila. Naguguluhan sila. Sabi na ng Panginoon, dalayang pangalan na, anong pangalan? Jesus. Kahit yung mga disciples na naguguluhan. See? Pero, sinasabi pa rin ni Jesus kay Filipe, niya, if you sin me, you sin the Father. Because Colossians chapter 1 verse 15, sabi ni Paul, He is the image of the invisible God. Hello? Amen. For God was manifest in the flesh. Hello? Ang Diyos ay nagkatawang tao po. Nagtingin tao talaga siya. For the Word was made flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. But the Word was made flesh. Naging tao talaga eh. Kung hindi siya naging tao, paano ngayon? Paano tayo maligtas? Ang paniniwala kasi ng iba, ang Son, doon pala siya naging Diyos nung siya'y namatay na, nung nabuhay na. Hindi yun. He's God from the beginning. Ano ba? Conflict man ang ilang conflicto. Anyway, thank you so much for all the visiting here. Thank you. Alam kong may iba is a silent viewer. May mga American tayong bumisita din. May marong ibang one is group na bumisita. Maraming salamat sa inyo. And ganun po. At anyway, dito na po tayo. Hindi na po kami magtatagal because
9:25 na po ng gabi. Okay, so actually mag-i-give pa kami. Mag-i-give kami kasi wala kaming tubig dito ngayon sa church. Sira yung ganun talaga. So anyway, maraming salamat po at hindi na po tayo magtatagal. At ibigay ko na lang siguro kay Brother Imjing ang panalangin sa pagsasara ng ating live streaming. So hopefully to see you again for sa ating live streaming. Brother Imjing, can you please? So manalangin po tayo. Lord God, no? Nagpapasalamat Praise the po Lord. kami, Lord. Hallelujah. Dahil po na preach po namin, Panginoon, yung katotohanan po talaga, Panginoon. Yeah. Na yung baptism talaga po ay makakapagligtas po talaga ng tao, Lord God. Amen. Salamat po, Lord God, kasi sa pagpagamit po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo po kaming i-bless, Panginoon. Patuloy mo Jesus. po kaming gamitin, Panginoon, na para i-correct, Panginoon, yung mga nagmamarunong-marunungan, Panginoon. Lord God, and also, Lord, sa mga nakinig at sa mga bumisita rin, ikaw rin po ang mag-bless po sa kanila, Yeah, Lord. na hoping po, Lord God, na ma-apply po nila on sa kanilang buhay yung Yeah, my Lord. word mo po, Panginoon, na aming sinalita, Panginoon. Yes, Lord Jesus. God, nagpapasalamat po kami at sana, Panginoon, patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, sa next pa Hallelujah. namin po na live, Panginoon. Nawa po na i-guide mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kaming gamitin, Lord, para sa katotohanan po, hallelujah, para po mailabas na po namin yung katotohanan mo po, Panginoon, hallelujah. Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi kiniklaim namin, Panginoon, na kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa, Right. Panginoon. Lord God, nagpapasalamat kami at Lord, salamat. Amen. Praise the Lord. Yes, my Lord Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anyway, maraming salamat sa pagsama sa amin, pakinig. We will not be keep in silence. Maybe next time siguro mag-invite din ako ng ibang mga pastor din sa ibang grupo na pag-usapan din ito. Sama-sama tayong total they will attack us. So we will take up this very important subject. Next nating pag-usapan, we will expose these people na nagsasalita ng mga maling aral daw sa amin. Okay, so we will expose the truth. At kahit influencer sila, kahit kilala sila, ngayon we will not keep on silence. We will shout, we will preach. Total nanamimik kami para lang ba hindi namin alam kung ano ba talaga ang inyong layunin. So, kung nag-preach kami na isang Diyos, that's ours. We believe there's only one God. If we believe, sabi sa Book of Acts chapter 2, verse 38, well, that's the reality po. Nasundin natin ang water baptism. Sabi ni Peter, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kung hindi kayo naniniwala, nasa inyo yon. Tayo naman po i-judge naman ng Panginoon. It is appointed to man wants to die and after is judgment. Kanya-kanya tayong haharap sa Panginoon. Harap din kami. Pero susiguruhin, para sa akin, susiguruhin ko, iladlad ko, okay, imumukmuk ko ang aking mukha sa Biblia kung ano talaga ang tama. And not on my own understanding, not from the foreknowledge, but in the Bible says. We will take this according to the history. I'm not a prophet. I'm not a well-known, I'm not a good pastor, I mean a good preacher. But here we go. I'm not good speaker, but I will tell you this. We will continue to stand for what we believe. Nobody can destroy our faith. This is what we want. Hello. Praise the Lord. So this way, maraming salamat at God bless you all. At hindi na po tayo magtatagal dahil alam po nating may mga bagay na dapat tayong maintindihan po sa ating mga paniniwala. Praise the Lord. So, as of now, ito po ang TCGC. Okay, ang Acts
the Church of Jesus Christ, Acts 2:38, incorporated na patuloy po na isang grupo na hindi po kami sikat, but we are here to continue to preach the gospel. Maliit lang po kami, hindi po kami malaki. Pero kung may magagawa kami, we will more to do something for what? Para lang po maka-reach out po ng kaluluwa. We will try our best to win more souls. Hindi rin po kami maraming pera. We're not much of money just to we're not a well-known, we're not a professional. We are a simple people. But there's always an extraordinary. Praise the Lord. Hallelujah. So, salamat. Okay, and God bless you all. At sana'y makapagpatuloy tayo na ating pong maintindihan ang kaligtasan. Pero bago ang